Tinotoo na ng may-ari na nag-viral na takoyaki store ang 100,000 pesos nilang papremyo matapos mag-viral ang isang lalaki na kumasa sa kunwari lang sanang challenge nila at nagpatato ng logo sa noo noong April Fool's Day. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Boss! Balita! Kamusta? Personal lang nagkaharap ang may-ari ng takoyaki store at ang nag-viral na si Mang Ramil Albano na nagpatato sa noo ng logo nila matapos kumasa sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pinost ng Taragis Takoyaki ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day, ang taunang Western custom, tampok ang mga biruan at lokohan. May nakalagay namang hirit na April Fools sa baba ng poster. Pero nang puntahan ng may-ari ng Taragis ang bahay ni Ramil, dito siya nalinawan kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fools contest. Ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak, tsaka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pan-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. Nang malaman ng sitwasyon ni Ramil, tinutuon na ng may-ari ang premyong 100,000 piso. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Nag-alok din ng takoyaki owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya. Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Kaya sa dulo ng video, nagsorry na lang ang may-ari ng tindahan. Dahil naman sa nangyari, hindi makapaniwala ang ina ni Ramil sa ginawa ng kanyang anak. Hindi naman siya bubong tao eh. Marine engineer, ganun ang gagawin mo, ha? Pinaghirapan mo siya. Ilang taon siyang nag-aral ng marine. Oh, tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama eh. Mamamatay ako sa kahihiyan ng ginawa niya. Maraming netizens naman ang naawa sa tindi raw ng pangangailangan ni Ramil. Giit nila dapat maging responsable sa pagpaprank dahil hindi naman lahat alam ang April Fool's Day. Payo naman ng isang abogado, tiyaking may DTI permit number ang bawat contest o promong sasalihan. Huwag din daw kalimutang maglagay ng legal disclaimer kung nagbabalak kayong mag-post ng online prank na pang-content lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.